Isa ako sa subscriber mo at mahilig din ako sa horror animated stories videos. Gusto ko lang ibahagi yung naranasan ko. Tawagin niyo na lang akong Bea. Wala naman akong third eye. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng kahit ano o nakakakita. Pero naniniwala naman ako sa mga elemento o mga multo. Hanggang sa isang gabi, ako na lang gising sa bahay. Nakasanayan ko manood ng mga mysteries, creepy, horror stories, o kaya horror videos bago matulog. May pinanood akong vlogger na nakita nilang may white lady na sumulpot habang nagbablog sila. Makailang ulit nila pinakita at slow mo pa. Ako naman nagulat dahil pakiramdam ko totoo yun. Dahil biglang nawala agad yung multo na sinasabi nila. Parang nagip lang o dumungaw sa may pader habang sila ay nagbibideo. Na-tiyempo doon, nakadirect ang cam sa likod ng vlogger kung saan dumungaw yung multo. Natapos ko yung video niya pero hindi ko maalis sa isip ko yung multo na nakunan nila hanggang sa nakatulog na ako sa kakaisip. Kinabukasan, ako na lang naiwan sa bahay. Tanghaling tapat yun. Pakiramdam ko, may pumasok sa unang kwarto. Dahil 3 ang kwarto dito. Yung amin, nasa pinakadulo. Naiinag ko, may pumasok na babae sa kwarto. Nakala ko, ay kapatid ng asawa ko. Nakakagaling lang ng school. Maya-maya, tingnan ko orasan ko. Sabi ko, hindi pa naman oras ng uwian niya. Sinilip ko yung kwarto. Walang tao. Pero may bagong patay na kandila at sampagita. Wala namang kandila sa kwarto doon at wala din namang sampagita o pwedeng pagsabitan ng sampagita. Umalis na ako sa kwarto pagkasilip ko, pero alam kong may naaninag akong babae na inakala ko na siya yun. Hindi ko na lang pinansin at di ko na din binanggit kahit kanino. Maghapon, dumating na ang gabi, patulig na uli kaming lahat. Ito na naman ako, nanonood ng mga katatakutan. Medyo napaaga tulog ko nun. 9 PM pagkakalam ko tulog na ako sa kwarto namin. Ako lang mag-isa sa kwarto namin. Nakadikit yung kama namin sa pader kung saan may malaking bintana. At doon din yung headboard namin. In short, doon din banda ang ulo namin pag natutulog. Bandang 10:30, bigla akong nagising dahil nakakarinig ako ng pagkaluskos sa bintana. Dahan-dahan ng pagkuskus. Hindi ko pinansin kasi akala ko baka insekto o kaya anong bagay na nagagalaw ng hangin sa labas. Kaya itinulog ko ulit ito. Pagsapit ng 12:00, nakakarinig na naman ako ng kaluskos na hindi ko maintindihan kung ano ba yun. Pero hindi ko na binuksan yung bintana. Hinayaan ko lang uli mawala. At sa loob-loob ko, naiinis na ako kasi hindi ako makatulog ng diretsyo. Itinulog ko pa din ito. Maya-maya 3:00. Alam kong devilers daw yan kung tawagin ng iba. Nakarinig ako ulit ng kaluskos. Sobrang hina at dahan-dahan ng kaluskos. Nagdasal na lang ako hanggang sa nawala yung tunog at pinipilit ko pa din matulog kahit nakakatakot at kinakabahan na ako. Kinabukasan ng umaga, 6 AM, dali-dali akong lumabas ng bahay para makita ko yung bintana kung may bagay ba na posibleng panggalingan ng kaluskos. Pero wala. As in, wala kang makikita na kahit ano na pwedeng pagmulan ng tunog ng kaluskos. Sakto, dumating ang asawa ko
galing shift niya. Dahil panggabi siya nun. Nagtaka siyang nagtanong, ano daw ba tinitignan ko sa labas ng bahay sa may bintana. Tumitig ako sa kanya ng matagal. Iniisip ko kung sasabihin ko ba o hindi, o baka di siya maniwala. Pero sinabi ko sa kanya, yun nangyari kagabi na may kaluskos akong naririnig. Sabi niya, lagi daw ako nanonood ng mga nakakatakot bago matulog. Nagkataon na off din niya, kaya may katabi ako sa pagtulog mamayang gabi. Sumapit na naman ang gabi, nakahiga na kami sa kwarto hanggang sa patulog na kami, pero nakasiksik ako sa kanya. Sinabi niya lang sa akin na wag ko na daw isipin yun at wag na daw ako uli manood ng nakakatakot. Pagsapit ng 12:00, may kumakaluskos. Kinalabit ko asawa ko. Sabi ko, pakinggan niya. Nagising siya at medyo nagtataka. Pero sabi niya, wala yun at itulog na lang daw namin. Natulog uli kami, pero parang gising ang diwa ko kahit tinulog uli namin. Bandang 3:00 may kumakaluskos. Siya naman ang nagising. Tapos kinilabit niya ako. Tinignan niya ako at binuksan ko ang ilaw ng kwarto. Bukas din ang ilaw ng garahe namin, kaya may ilaw din sa labas ng bintana. Pero wala kami maaninag. Nung tinignan niya ako, sinabi ko sa kanya na, sabi ko sa'yo, may kumakaluskos eh. Tahimik siya at pinapakinggan niya. Inaaninag namin kung may tao ba sa labas, pero wala. Yung bintana kasi namin sa bandang ulo na malaki ay blurred style na sinauna. Hindi yung typical na bintana ngayon na clear, hanggang sa nawala na yung kaluskos. Kinabukasan, di na namin napag-usapan yun. Buong hapon wala kami naramdaman hanggang sa dumating na naman ang gabi. Natutulog na uli kami. Hindi ko alam, pero bigla akong nagising nang walang dahilan, na para bang may naaninag akong anino na hugis demonyo. Nakatayo ang mga tenga nito. May buntot at may maliit na pakpak na animoy makikita mo sa isang palabas. Nakadikit siya sa pader sa taas, doon sa may kisame na malapit sa pinto namin sa paanan sa loob ng kwarto. Pilit kong tinitingnan, pero wala akong makitang detalye na imahe, kundi anino lang talaga, na kahit ang titig mo walang makikita. Nanlamig katawan ko. Kinigising ko ang asawa ko, pero nagulat ako nang biglang nagsalita ang asawa ko, sabay turo sa taas kung nasaan ang anino na sinasabi ko. Sabi niya, ayun, andun siya. Pero tulog ang asawa ko. Natahimik ako saglit, tapos ginising ko ulit siya. Pinabubuksan ko ang ilaw kasi ang switch ay andun sa pader kung saan nakadikit yung anino. Habang patayo ang asawa ko, di ako gumagalaw kasi tinitignan ko talaga yung anino. At biglang bumukas na nga ang ilaw. Nawala na yung anino. Kinabukasan, naglilinis ako ng kwarto. Nakita ko yung 3 naming rosaryo. Isanabit ko to sa pinto, sa loob at labas ng kwarto at bintana. Mula nun, natigil na yung mga kakaibang nararamdaman ko at nakita ng ilang gabi. Hindi na din ako nanonood ng mga nakakatakot bago matulog. Hanggang ngayon, 2 taon na nakakalipas, wala na kahit ano akong nararamdaman. Hindi na din namin nabuklat ng asawa ko yung istorya para pag-usapan pa.
Pero minsan napapaisip ako, totoo kaya may nakita akong babaeng papasok sa kwarto noon? Demonyo nga kaya yung aninong naaninag ko noon? O paano sino? Ano kaya yung kumakaluskos sa bintana namin noon? Ano kaya makikita namin kung binuksan namin yung bintana habang may kumakaluskos? Yun lamang po. Maraming salamat. More power sa iyo, Mr. M, at sa Karimlan Horror Stories. Good evening po, Mr. M. Bago niyo po akong taga-pakilig, taga-pakinig. First time ko pong share ng aking nakakatakot na experience at sana mapili niyo po ito. Ako nga pala si Angelica. Nakatira po ako sa Cebu. Gusto ko lang pong ibagi sa inyo ang aking experience sa sleep paralysis. Nagsimula po ito nung high school na po ako. Nang lumipat kami ng tirahan, gawa nang nasira ang aming bahay dahil sa bagyong Yolanda. Sa totoo lang po, hindi ko pa talaga gusto ang bago namin nilipat ang bahay na iyon. Gawa ng malayo po ito sa mga kabahayan at napapalibutan pa ito ng mga punong kahoy at kamaisan. Nakakatakot po, lalo na sa gabi. Nag-aaral po ako noon sa public school na di naman masyadong kalayuan sa amin. Walking distance lang po ito. Sa paglipas ng mga panahon, palagi na lang pong may nagkakasakit sa amin. Buwan-buwan. Minsan pa nagkakasabay pa po kami ng mga kapatid ko. Kaya sobrang naaawa ko sa aking ina. Hanggang sa nagkasakit ng malala ang kuya ko at namatay. Doon po gumuho ang mundo ko, Mr. M. Hindi na ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Palagi akong absent, kaya hindi ako nakakasunod sa mga lesson namin. Kaya sobrang depressed ko na po nung time na yun. At pakiramdam ko, konting-konti na lang at susunod na ako sa kuya ko. Sobrang pagod ang nararamdaman ko at dito nagsimula ang lahat. Isang gabi, binangungot ako na tila may isang mataas na anino ng isang lalaki na nakatayo sa aking bandang uluhan. Na parang nakatingin siya sa akin, ngunit hindi ko naman makita ang kanyang mukha. Pilit kong binuksan ang aking mga mata, ngunit hindi ko na ito magawa na. Pakiramdam ko, tumirik na ang mga mata ko, ngunit hindi ko pa rin makita ang kanyang mukha. Nakatayo lang siya at tumatawa. Dahil rinig ko ang boses niya na parang lapit-lapit lang nito sa tenga ko. Sobrang kilabot at takot ang inabot ko sa mga susunod niyang ginawa. Una niyang hinipo ang aking dibdib na tila hinimas-himas niya ito. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko ang mga kamay niya. Parang totoo ito. Hanggang sa sinakal niya ako ng napakahigpit at hindi na ako makahinga. Sumigaw ako ng napakalakas, ngunit walang boses ang lumalabas sa aking bibig. Rinig ko sila mama sa kabilang kwarto nag-uusap, ngunit hindi talaga ako makagalaw o makapagsalita. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko ang Panginoon sa aking isipan. Nagdasal ako hanggang sa nagising ako. Ngunit ito pa lang simula ng kalbaryo ko. Nasundan pa ito napakaraming beses, Mr. M. Hinipo-hipo niya ang buong katawan ko, sabay ng malademonyo niyang tawa. Wala po siyang pinipili, mapagabi man o araw. Dinadalaw niya ako, kaya takot na akong matulog. Nilalabanan ko ang aking antok dahil pagod na akong
makipaglaban sa kanya. Sabi nila, dahil daw yun sa stress. At totoo naman, dahil alam kong sobrang stress ko na. Dahil sa pinagdadaanan ko. Dahil hindi naman ako ganito dati. Hanggang sa nag-college ako, ay dinadalaw niya pa rin ako. Ngunit kung noon ay nasa itaas siya, sa may bandang uluan ko, ngayon naman ay nasa ibaba naman siya ng aking mga paa. Gumagapang siya sa aking katawan at kanyang pinagnanasahan. Nakakasuka at nakakatakot ang demonyong anino na ito. At mas lalo pa akong kinilabutan sa nangyari sa akin noong June. Bale, kakagraduate ko lang po nito ng college. Naalala ko, sa terrace ako natulog noong mga panahon iyon dahil gusto ko ang natural na lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Hating gabi na nang nagising ako sa sobrang lamig na aking nararamdaman na nanonood sa buong katawan ko. Laking gulat ko na lang sa akin nasaksihan na ako'y hubot-hubad na nakahiga. Bigla akong naimasmasan sa aking antok. Hinanap ko ang aking mga damit at ito ay dali-dali kong sinuot. At biglang may naalala ko na nagdulot sa akin ng labis na takot at kaba nang maalala ko ang usapan namin ng ate ko sa umaga ng araw na iyon. Nagkwentuhan kami ni ate tungkol sa demonyong anino na iyon at sinabi ng ate sa akin, mabuti na lang at hindi katulad ng iba na nag-i-sleepwalk at minsan pa ay nagubad daw ng damit tuwing binabangungot. Sinagot ko naman kaagad siya na naku, sa awa ng Diyos ay kahit papano ay hindi ko kailanman naranasan yan. Napasign of the cross na lang ako. Kaya nang maalala ko ang lahat ng yan ay dali-dali akong pumasok sa aking kwarto. Pero hindi na ako nakatulog at hindi pa rin mawala sa isipan ko kung ano nangyari at paano nagkaganon. Ngayon lang ako nagising ng butubad at bakit pakiramdam ko may nakikinig sa aming pag-uusap nung araw na iyon. Hanggang dito na lang po at salamat. God bless po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw po Mr. M ng Karimlan Horror Stories at sa mga taga-subaybay ng channel na ito. Ako po si Teacher Rain. Muli ay nagpadala po ako ng aking karanasan sa iyong channel dahil kayo po para sa akin ang isa sa pinakamahusay na channel ng animated horror stories. Dagdag pa ang unique style ng animation at narration. Nangyari itong karanasan kong ito noong ako ay nagsimulang maglingkod bilang isang guro sa DepEd. Taga-Kabuyaw po ako pero nasa-in ako sa Binyan City, Laguna dahil walang item sa lugar namin. Umaabot ng 2 oras ang biyahe ko papunta pa lang dahil sa sobrang traffic. Dahil dito, napilitan akong maghanap ng boarding house sa Binyan para menos sa pagod at pamasahe. Gaya ng nauna kong ibinahagi sa inyo, ako ay mapag-isa, introvert. Kaya ko naman makipaghalubilo sa mga tao. Pero mabilis akong ma-drain. Kaya kahit iniimbitahan ako ng mga co-teachers ko na sa apartment nila ako manirahan para sama-sama kami. At lilit daw ang upa kasi hati-hati kami. Tinanggihan ko. Una, bago pa lang ako, di ko pa sila gaano kilala. Saka mas gusto kong may sense of privacy after work. Nakahanap ako ng isang boarding house, exclusively for ladies only. 10 minutes away sa school na pinagtuturuan ko.
Nasa ikatlong palapag ito. Yung unang dalawang palapag ay tahian. Ito yung negosyo ng may-ari. Yung hagdan patungo sa ikatlong palapag ay nasa labas ng tahian para di nadadaan pa yung borders dito. Hagdan baka lang akitin papuntang ikatlong palapag. Walang habong ito. Kaya kailangan pang magpayong, umulan man o umaraw. May 6 na kwarto ito. Yung 2 room sa bukana ng entrada ay ang pinakamalaki. Tapos yung 4 na kwarto ay higaan lang ang kasya at kaunting espasyo para sa mga gamit. Maliwalas kapag nasa taas ka na kasi walang kabahayan dito. Malawak ang lupain nila. Ang napili kong tirahan ay yung sa bungad dahil nga malawak ito. Yung pinto ng aking kwarto at yung pinto papasok sa mismong boarding house ay tapatan. Kaya palagi nakasara rin ang pinto ko. Common use ang kusina, CR, shower room. Kaya kailangan pang maghintay kapag may gumagamit. Masaya ako kasi unang pagkakataon na manirahan akong mag-isa, malayo sa pamilya ko, at ramdam ko ang pagiging independent. Kumbaga, noong unang 6 na buwan ko ay ayos naman. Walang problema. Wala rin kasing pakialamanan yung mga nakatira doon. At yun ang gusto ko. Talaga. Isang beses noong recess ng mga bata sa school, nakatitig yung isa kong co-teachers. Mukha siyang concern. Nginitian ko lang siya. Tapos nung uwian, di na siya nakatiis. Pinapunta niya ako sa room niya at nagtanong, "Ma'am, okay ka lang po ba? Kung may problema ka, sabihan mo ako." "Po? Wala po ma'am, okay lang po ako. Salamat po ma'am sa concern. Pero okay lang po talaga ako." "Sigurado ka ma'am?" Hindi ko na matiis. Nakita kasi kita kanina sa may pathway ng school. Nakaupo ka sa may motor at nakatingin ka sa side mirror. Umiiyak ka. Sobrang pula ng mata mo. Paulit-ulit mong pinapaluha mo sa mata mo. Parang po nanggigigil ka nga kasi paulit-ulit mo talaga pinupuna sa mata mo to the point na nabuworry ako. Kasi walang tigil ka at madiin yung pagpupunas mo. Napagalitan ka ba ng principal? Napakunot na ako. Wala akong alam sa sinasabi niya. "Ma'am, sorry. Pero di po ako nagstay doon. Nasa room lang po ako at bumaba lang kaninang recess. Pero di po ako umupo sa motor at lalo di po ako umiiyak kanina ma'am. Baka di po ako yun." "Hindi ma'am, ikaw yung mismo. Ikaw na ikaw po. Kaya nga gusto kitang lapitan kanina. Nahiya ako baka kung ano pa isipin mo." Pilit niya sa akin. Naalala ko yung doppelganger na naranasan ko noon nasa private school pa ako. Ito na naman, di pa rin pala yung tumitigil. Hanggang dito ba naman? "Hindi, ikaw yun ma'am. Ibig sabihin?" "Opo ma'am, last year nung nasa private school pa po ako, may nanggagaya rin sa akin. Pero di ko po alam bakit hanggang dito eh. Ganun na naman po." Sagot ko sa kanya. Simula noon, nagsimula tuloy na lagi akong tinatawagan ng co-teachers ko. Baka mamaya, hindi pala ako yung nakikita nila. Ilang araw after ng incident na yun, sa di may paliwanag na dahilan, bigla ako nakaramdam ng pagkabalisa. Wala namang problema sa pamilya at trabaho, pero sobra ako na-depress at nag-attempt na kitilin ang buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Walang nakakaalam. May pagkakataon na 3 magkakasunod na araw akong absent dahil sa depression. Di ako makaalis sa higaan. Walang ganang kumain o maligo man lang. Di ko sinasagot ang tawag ng mga katrabaho o kapamilya ko. Kaya sobra silang nag-aalala. May suicidal tendency ako noong bata pa lang ako kasi lagi akong nabubuli noon. Pero nawala rin habang tumatanda. Kaso biglang bumalik yung senaryo na ganoon. Pinuntahan ako ng boyfriend ko at magulang ko sa boarding house. Dahil unang pagkakataong weekend ay di ako umuwi. Pagdating nila, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko ay di ko na kaya. Ayaw ko na.
Kinausap nila ako noon at kalaunan ay naging maayos ang lahat. Pinapauwi na ako nila nanay ko, pero ako itong makulit. Sabi ko ay ayos na ako sa tulong nila at ng Diyos. Ilang linggong makalipas, isang gabi, mahimbing ang tulog ko. Naramdaman ko na yung kumot ko ay dahan-dahan nalalaglag mula sa binti ko pababa sa pako. Nung naramdaman ko iyon, napabalikwas ako. Hinanap ko yung kumot at nakita ko nasa sahig na iyon. Unang tinignan ko ay yung pinto at chain door guard. Nakasara at di naman naalis yung chain sa pagkakalak. Sarado at nakalak ang bintana. Tumingin ako sa paligid at wala namang tao. Nilakasan ko ang loob ko at sinilip ang ilalim ng higaan at nakahinga ako na maluwag dahil walang taong nakapasok. Grabe yung kaba ng dibdib ko dahil nga solo lang naman ako. Lalo kong natakot noong na-realize ko kung gaano ka-imposible na dahan-dahang parang may humihilas sa kumot ko hanggang nahulog sa sahig. Di ako nakatulog noon. Nagdasal ako at di na malayang nakatulog na ako. Wala akong sinabihan na nangyari dahil ayaw kong mag-alala ang nanay at ang boyfriend ko. Sumunod na gabi, habang tulog, bigla na lang ako namulat at napatingin sa orasan, 2:49 AM. Sumunod na mga gabi, laging ganoon. Bigla na lang akong magigising, yung tipong matik na mumulat ang mga mata at mapapatingin sa orasan. Palaging 2:50 AM, 2:56 AM, basta ang oras palaging ganoon. Nagdarasal na lang ako pag nagigising ako ng ganong oras at makakatulog ulit. Hanggang itong gabi na ito ang pinakamalala. Sinigurado kong lock ang pinto at bintana. Nagdasal ako, natulog. Sa pagkakataong yun, di na ako nagkukumot. Sa isip ko, baka mangyari na naman na yun. Sa kasarapan ng tulog ko, napadilat ang mga mata ko sa takot. Nakatagilid ang katawan ko at nakakapit ang kamay ko sa gilid ng kutsyon. Napatingin ako sa itaas ko at nakita na malaki ang layo ng buwat ko sa unan ko. Hindi yun totoo. Ano yun? Bakit? Paano? Tanong ko sa isip ko. Naramdaman ko kasing may kung anong pwersang nakapalibot sa pako at tinatak ako gaya ng nangyaring paghatak sa kumot ko noong nakaraang gabi. Tumayo ako nun at lumingalinga pero walang tao. Matapos ang pangyayaring iyon, naganap na ako ng ibang malilipatan pero nakiusap ang magulang ko na mag-stay na lang ako sa bahay namin sa Kabuyaw at titiisin na lang ang biyahe kaysa kung ano nung nangyayari sa akin habang nag-board. Nang sumapit ang taong 2023, nakalipat na ako ng school dito sa Kabuyaw. May 2 hagdan sa magkabila ng building ng school namin. Nakita ko ng isa kong co-teachers na hawak ang laptop, chalkbox at tumbler. Napababa ako ng hagdan habang siya ay pataas sa 4th floor. Laking gulat niya raw na makita akong nagtuturo sa isang room sa 4th floor. Nakita ko siya noon habang nagtuturo ako na nakatitig sa akin habang naglalakad. Tuloy lang ako noon sa discussion. Bumalik yung co-teachers ko at in-accuse ako. Sobrang takot niya na parang maiiyak na tinanong ako, "Ma'am Rain, paano nandito ka sa 4th floor? Nakita kita sa 2nd floor. Pababa na." Hala, naku ma'am, di ako maalis dito at nagtuturo po ako. Patapos na rin time ko po. Pero sure ka ma'am? Ako yun?
Ma'am, nung good morning ako sa iyo, pero tuloy-tuloy ka nga sa pagbabasag dyan. Di mo ako pinansin. Dala mo pa yung laptop mo at ibang gamit. Ikaw yun eh. Huwag mo naman akong biruin na ma'am. Natatakot na ako sa iyo. Naku ma'am, chill ka lang po. Ako to talaga. Di na ako tinatantanan niyang gumagaya sa akin. Sa lahat na lang ata ng school na pinagtuturuan ko, di pwedeng hindi ako gagayahin. Sa susunod na makasalubong mo ko ma'am, tawagin mo ako. Pag di ako lumingon sa'yo o nag-greet back, hindi po ako yun.